Hello ka-Alpha Adventure Farms, patungkol pa rin sa manok ang ating topic sa video na to. Galing muli sa isang subscriber or suki sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms ang comment na aking babasahin at sasagutin. My name is JC De Guzman. So galing kay Rio-CU5RS, yun ang kanyang YouTube handle. Hi Rio, basahin ko na. Paano po ang paraan sa paghalo ng mga bagong manok sa range? Madalas po kasi kapag may naihalo ako ay inaaway ng mga naunang manok. Normal yan, mag-aaway, no? At hindi rin nalalayo sa tao yan, no? Subukan mo paghaluin yung mga taong magkakaiba ang kultura, magkakaiba ang relihiyon, beliefs. Ilagay mo lang sa isang lote, sa isang compound, walang lalabas. No? There's a tendency na magkakaroon din ng conflict yun, no? Kaya lalo na sa manok, no? Wala silang rationality or ability to rationalize sa mga hayop, no? Unlike sa ating mga tao. Rio, natural na mag-aaway ang mga yan, no? Ultimo nga yung mga sa Alpha Adventure Farms kasi, yung mga roosters, pag edad 1 month na 2 months, 2 to 3 months, inihiwalay na namin yung mga babae sa mga lalaking manok. Yung mga lumaki magsimula sa incubator pa lang, magkakasama na, hanggang sa lumabas sila, pinagbubukod namin, magkakasama yung mga lalaki, babae. Sa mga lalaki muna. Pagtanda ng mga yan, may nag-aaway pa rin. Hindi nga lang kasing dalas, hindi nga lang kasing tindi ng bugbugan nila, yung katulad, hindi kagaya ng mga hindi lumaking magkakasama. Pero kahit lumaking magkakasama yan, no? Since day 1 sa incubator, may tendency pa rin na nag-aaway sila, no? Kaya mahalaga din, huwag magpakampante. Hindi ko mo alam mong lumaki silang magkakasama mula day 1, pababayaan mo na naririnig mo na sila nagsasabong, sasabihin mo pa, magkasama naman yan mula bata, mamayang konti titigil yan. Baka kapag tumigil yan, parehas ng patay o yung isa sa kanila patay na, no? So maging maagap. Now going back sa tanong mo, Rio, wala tayong magagawa dun sa ugali nila ng ganon na nag-aaway, na naghahabulan. Ang pwede mo lang gawin dyan ay ma-minimize yung physical damages or physical na magkakasakitan sila. Papaano? Kung ilalarga mo yan sa isang ranging area, kagaya ito sa likuran ko, no? Ayan. Kailangan may kaluwangan, no? Ranging sige, wag na natin sabing free range. Sabihin na lang natin naka-confine sila. You have to observe yung recommended stocking density. Sa kada square meter, yung sa housing nila, no, chicken coop rather. Ang stocking density dyan ay 3 heads. Basta umapak na ng 5 buwan or 20 week old, 3 heads lang kada square meter. Wag nyong iisiping, ay teka, sinunod ko naman yung 3 heads per square meter. 5 month old nga sila ngayon. Parang aalog-alog pa, sobrang luwang. Talaga magmumukhang sobrang luwang yan kapag panahon kumakain sila or dikit-dikit sila kasi nakakompress sila, no? Ang inaano natin dito, kaya 3 heads per square meter para mayroong ample, sapat na leg room kapag may bully, pag naghahabulan. Isipin mo na lang kung parang nakasakayan si MRT shoulder to shoulder. Saan patatakbo itong hinahabol ng isang dominanteng rooster? Mako-corner ka agad yan. Mamayang konti, dumudugo na ang palong niyan. Mamayang kaunti, downer na yan. Mamayang kaunti, hindi na yan sasama or sasabay sa pagkain. Hanggang sa mga yayat, maging matamlay, maputla ang palong, magkakasipon, etc. Mamamatay. Worst comes to worst, no? So, stocking density, yung tamang stocking density, sundin natin yan. Kapag naman free range area, no? Sa free range, yung nakakalarga sila, sa Pilipinas po pwede na yung 5 square meters per head, yung ranging nila, no? Ranging area nila. Sa US, mas malaki ang space na nire-recommend nila, como malalawak lupain doon, di kagaya dito sa atin, sa US 10 square meters per head ang recommendation. Sa Pilipinas pwede na ang 5 square meters per head sa ranging area nila.
maghabulan sila doon, mag-away sila, etong hindi dominante makakatakbo, makakapagtago pa siya, no? Hindi siya mako-corner kaagad. So yun ang pwede mong gawin, Rio. Okay, now doon naman sa bago mo sila pakawalan, I would recommend na i-acclimatize mo muna sila, no? Especially kung pina-follow mo yung brooding program ni Alpha Adventure Farms, kasi kay Alpha Adventure aapak pa lang sa lupa ang mga manok kapag sila ay at least 2 buwan or 8 linggo na ang edad. Sa loob ng 8 linggo nasa elevated house sila, elevated brooding pen. So bago sila paapakin sa ilarga, pakawalan sa ranging area, ina-acclimatize muna namin ng mga yan sa isang confined na area. Lupa pa rin ang apakan, hindi na siya elevated pero confined, no? Nasusunod yung stocking density. 1 linggo, 2 linggo sila doon, no? Based on, obserbahan muna namin kapag hindi sila nagkasipon, hindi sila matamlay, hindi bagsak ang mga paa, hindi parang nakaurong ang kanilang mga legs na parang sinisip na hindi mo alam. Pag masigla sila, after 1 or 2 weeks, doon namin pakakawalan sa ranging area, no? Doon sa mas malawak, no? May bakod pa rin, yes, may fence pa rin, no? Pero mas malawak kaysa sa naka-confine sila, no? Pero yung mga nilalakaran nila, may bubungan pa rin, no? Tawag ko na doon ranging area pagdating sa mga breeders, ano? Kasi ang practice ko pag breeder, lahat ng nilalakaran may bubungan. Kasi kita nyo naman sa likuran ko, maisan yan, agricultural area kami. Di nawawala ang mga wild birds dito, no? Walang linggo sa buong taon na walang ibon sa paligid. Kaya nag-iingat ako. Doon sa mga pang personal consumption, sige lang, kahit na maglakad yan sa walang bubungan, ayos lang. Pero sa mga breeders na money generator ni Alpha Adventure Farms, lahat ng pag-iingat, lahat ng kaartihan, reasonably naman, ay ginagawa dito. Okay, acclimatize muna. Meron akong video patungkol sa acclimatization. Dinitali ko na doon, Rio. Siguro mga 2-3 taon na edad ng video na yon. Punta ka sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. Type mo acclimatize, acclimatization. Makikita mo yung video na yon. Okay? And maging, again, panghuli, no? Binanggit ko na kanina pero i-reiterate ko lang, Rio. Kapag nakikita mong dominante masyado ang isang rooster or pati hen, ano, at may regular siyang binubuli, mas maganda ihiwalay mo na yung bully. Huwag yung binubuli ang ihiwalay. Yung bully ang ihiwalay ninyo. Sa akin dito, kapag may masyadong matapang na rooster, ultimo ako sinasabong na yung paa ko. Nako. Hahalikan niya ng kaldero mamayang kaunti lang pagka ganun. Hindi dapat nasa lugar yung pagiging agresibo na nila. Pagka nananakit na sila ng tao or mas malaki na yung perwisyo kaysa sa pakinabang na dulot nila sa refrigerator or kaldero, kawali, mamaya yan, no? So ganun. Ganun ang patakaran ko sa farm. Hindi lang sa manok, pati sa kambing, no? Kahit gaano pa kamahal ang kambing na yan, kung sa tansya ko mas malaking perwisyo yung idudulot niya kaysa sa pakinabang ko sa kanya, di bali na yung halaga niya. Dispatchahin na natin yan. Ganun lang sa akin. Okay, so sana nakatulong to. Kung gusto nyong matutunan ang kabuuan ng mga programa ko sa pag-aalaga ng manok, nasa description box yung link sa chicken farming seminar. Pagkabayad, pagka-register ngayong araw na to, today mismo magkakaroon kayo ng access dun sa aking mga video. At meron siyang e-certificate na meron kayong matatanggap na e-certificate, pwede nyo i-print, i-display nyo sa inyong manukan. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.